Kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, hindi ako magpapahuli ng buhay. Yo! What's up, happy people? Duduty on the moves. For today's video, mga quiz, mga gayas, ay mismo si Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nagsasabi na hindi po siya magpapahuli ng buhay. At may good news po galing po sa PNP at saka sa AFP at saka sa Chief of Staff ng ating Armed Forces of the Philippines. Malalaman po natin. So without a further ado, let's begin. Binibigyan po ng kumpirmasyon na sinabi talaga sa akin yan ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na anytime pwede siyang arestuhin. Pinaninindigan ko po yun. Pero nung tinanong ko siya, saan mo nakuha impormasyon na yan? Dahil nasa telepono lang kami nag-uusap, ang sabi niya, ay, hindi ko pwede sabihin dahil nasa telepono tayo. Okay? Pero siguro naman, naniniwala kayo na dahil siya dating presidente, ang dami niyang sources of intel. No? So ako, hindi ako nagdududa kapag nanggaling sa bibig mismo ni dating presidente na may banta na siya arestuhin. Baka isipin daw ng taong bayan, ito ay sa pananaw ni PRRD, na takot siya doon sa warrant of arrest. Hindi po. Ang sabi niya, kung ang warrant of arrest ay galing sa International Criminal Court, haharapin ko sila, pero hindi ako magpapahuli ng buhay. 80 years old na ako, okay na ako. So wag po kayo mag-alala ha. Matapos lumabas yung balitang yan, abay ang PNP nag-issue na ng statement. Hindi daw nila isi-serve ang warrant of arrest ng ICC dahil hindi na nga tayo miyembro ng ICC na posisyon din namin. Lilinawin ko rin po, nung aking siniwalat na posibleng pag-dismantle sa Task Force Davao, yung impormasyon na yan, hindi po galing kay PRRD. At hindi ko po sinabi na utos yan ni PBBM. Yan po yung impormasyon na nakuha ko sa isang very well-placed na informant na taga Armed Forces of the Philippines din. Okay? So, nag-issue po ng video ang Chief of Staff, si General Browner, at saka yung tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines na wala raw katotohanan yan. Nagagalak naman po ako na walang katotohanan yan. Kasi nga, kaya ko siniwalat yan, walang dahilan para ma-dismantle ang Task Force Davao. Unang-una, hindi po yan private army ng mga Dutertes. Ang Task Force Davao po ay isa sa pinaka-epektibong paraan para makontra mga terorista at iba pang security threat, hindi lang sa Davao, kundi sa buong Mindanao. So kung i-abolish yan dahil nga sa politika, dahil ang tingin nila, private army yan ni Presidente Duterte, ang magsasuffer po, ang magdurusa, ang mga taga Mindanao. Makokompromisa po yung kapayapaan sa Mindanao. Mantakin niyo po ha, napakatahimik ng Davao. And yet, katabi niyan, ang BARM, ang Maguindanao. Nasa gitna po yan nung talagang magugulong mga probinsya. At Task Force Davao talaga ang nagpanatili ng kapayapaan, hindi lang po sa syudad ng Davao o sa Davao Region, kundi sa buong Mindanao. So, maraming salamat, General Browner. Maraming salamat sa spokesperson dahil yan po ang ating intensyon nang linabas natin yung impormasyon na yan. Hindi po dapat matuloy ang pagdidismantle ng Task Force Davao. Hindi po yan private army ng mga Duterte. Yan po ay para sa seguridad ng mga taga Davao at taga Mindanao. So ayun nga mga quiz, mga gayas, no? So talagang pag ICC po ang huhuli o dadakip o aaresto po sa ating dating Presidenteng Rodrigo Roa Duterte, ay hindi po talaga siya magpapahuli ng buhay dahil nga 80 na siya at siguro para sa isip niya na wala, kahit hulihin niyo pa ako, useless lang kasi 80 years old ako, so patayan. So yan po ang komento o sinasabi ng ating dating Pangulong Duterte. At good job talaga sa ating PNP at saka sa AFP na talagang hindi po sila susunod o sasama kahit anumang mandatory ng ICC International Court para hulihin ang dating nating presidente na walang iba na si Pangulong Duterte. At never talaga silang magkaisa nito mga quiz, mga gayas, dahil wala na po tayo, hindi na po tayo member ng ICC mga quiz, mga gayas. Good job, palakpakan po natin ang ating Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine National Police mga quiz, mga gayas. No? Well, ganun po katapang talaga ang ating dating Pangulo mga quiz, mga gayas. No?
wala pong sinasaltod niyan hanggat siya po ay nasa katotohanan at nasa tama po siya. Ganun po katapang ang ating dating Pangulo. Well, kung tatakbo naman pagka senador si dating Pangulong President Duterte, ay talagang susuportahan po natin siya, si Pangulong Duterte, Isko Moreno, Manny Pacquiao, Ronald Bato, siguro next term pa, Ronald Bato or Senator Robin Padilla, next term pa yun sila mga kois mga guys. Well, at saka si Tolfo, yan po yung mga talaga makita po natin na talagang may bayag at may paninindigan po sa bayan. At wala po silang ibang inisip kundi ang kapakanan ng marami mga kois mga guys. Talagang hindi po tayo niyan bibitaw o hindi po natin yan sila pagkaluno dahil nakita po natin na sila po ang karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan mga kois mga guys. Well, natutuwa po tayo sa magandang balita po niyan ha. Pero mayroon pa pong isang medyo masamang balita kung ang huhuli niya ay ang ating batas na dahil yung sa mga pinagsasabi niya na about po kay PBBM at about po sa paghihiwalay ng Mindanao sa Pilipinas mga kuys mga gayas. Well, siguro marami pa namang sigurong mga proseso bago po dumating kung may warrant of arrest man ay lilitisin pa po yan sa mataas na hukuman, sa Kongreso or sa Senado mga kuys mga guys. At alam naman po natin, basta magbitiw ng salita ang ating dating Pangulong Duterte ay matalino yan, hindi basta-basta yan makukulong. Ganun po katalino siguro. I think naman guys mga guys ay napapansin nyo yan na iba si Pangulong Duterte magsalit dahil wag po nating ipagkailaan nga siya po ay attorney, abogado po yan ang ating dating Pangulong Duterte mga kuys mga guys. At to my fellow Filipinos, encourage you to travel with me around the Philippines. I assure you that everything is safe in our country, be it an issue of health, be it an issue of law and order, and be it an issue of accessibility. Maraming magagandang mapuntahan sa Pilipinas. Wala kayong dapat alalahanin. Itong mga hoteliers at itong mga carriers, they have agreed to lower the rates so that we can be a viable market for the Philippines. Come with me and be my travel companion. I'll be traveling around the Philippines. Pasyal tayo dito sa atin. Unahin natin yung atin. Mabuhay ang Pilipino, mabuhay ang turismo ng Pilipinas. Guys, at dahil umabot ka sa dulo ng ating video, may karapatan ka pong mag-like, share, and subscribe. So for now, I'm God Pilipinas. God first, God bless all. Peace.